So, welcome back for another video. So, sa video na ito, i-share ko sa inyo kung paano po i-activate si GGives. So, last year, I think, nung kauna-unahan ako nag-offer sa aking GGives and inactivate ko yon. So, it's been a long time, no? At this time po, as of today, magkakaroon tayo ng update kung paano nga po i-activate si GGives as of now. So, this video is intended po sa mga bago pa lang sa GGives na walang alam sa GGives kung paano i-activate ito. And this video also is intended sa mga nawawala ng offer din pabalik-balik. Kasi di ba nawawala-wala yung offer na pag beginner po tayo dito sa GGives. So, yun, na-notice natin na may offer tayo sa GGives. So, pwede nyo pong sundan ang video tutorial po na ito. And kung may error po tayo na i-encounter, pag-uusapan din natin yan kung paano natin ito i-resolve. But FYI, baka maguluhan kayo ha. Meron akong GGives long time ago. Yung GGives na i-activate ko po ngayon is the GGives account of my sister since bago siya dito. So, pinalend niya po itong account niya sa akin to share with you kung paano po i-activate. Para din may idea kayo no, na meron din po tayong bagong update on how to activate GGives by GCash. So to activate GGives, open po natin yung ating GCash app and then under po siya ng barrow, click natin yan. I-click po natin si GGives. Then right after that, so meron pong offer yung sister ko po na 3,000 pesos dito po sa GGives. So ito po yung first time niyang ma-offeran ng GGives. And ang G-score niya po is 424 lang. So nasa line siya ng 400 pero may offer siya ng GGives. May free to pay over 6 months. And then, ang interest rate niya po na in-offer sa kanya is 5.49% monthly. So, alam ko maraming nagko-complain dito, no? Like sa G-Loan and then dito din sa GGives, sa mga first time, sa mga beginner pa talagang mag-avail ng loan dito or bagong na-offeran ng mga ganito loan po ni GCash. Like dito nga po sa GGives. So, biro mo na 3,000 pesos tapos 6 months to pay pa. So, gano'n na lang kaliit yung babayaran mo monthly and then yung interest rate niya is quite mas mataas siya. Monthly, 5.49 for 6 months, diba? So, if you know GCash, no, like sa G-Loan offer and sa GGives offer, bago ka pa po lang talaga dito sa kanilang mga product, first time mong offeran, dito kasi iti-test ni GCash, no? Normal po ang offer na ito sa mga baguhan na mataas po talaga ang kanilang interest and mahaba din yung payment terms kasi ito po talaga yung usual na complaints. Ganun po yung treatment talaga ni GCash sa mga first time pa. So, papuulan niya na mataas interest. Tapos, parang dito tayo iti-test kung i-grab ba natin siya. Sa case ko kasi nang ginrab ko siya kasi ang paniniwala ko nung tataas din to, bababa din yung interest. Then tataas din po yung loan offer natin. So yun yung beliefs ko noon, which is nagkatotoo. So ang tagal ko na po dito. It's been almost 2 years na ako dito sa aking GGives. And pababa din naman yung interest niya. And then pataas din yung offer niya. Sa GGives ko, umabot po ako ng 100,000 pesos dyan. And meron po ako interest rate ngayon currently na 1.59% monthly for 12 months. So this is quite good talaga, no? Kasi ginrab yung mga maliliit na offer nila. So, tinaga ko po yung bayaran kahit mataas yung interest niya. Kahit long payment term siya. So, ganoon po talaga si GCash sa mga beginner. Medyo hindi mo magugustuhan yung interest kasi mataas. Tapos, ang haba ng payment terms, diba? And then, maliit lang yung offer nila. Tsagain lang muna natin. So, ang dami ko na namang sinasabi. So, ina-explain ko lang yun sa inyo para kahit paano hindi na kayo magtatanong regarding this kasi alam ko naman napapansin at marami tayong complaints regarding sa mga loan offer nga po ni GCash lalo pag beginner pa lang po. So, anyways, kapag po na-notice natin na meron na tayong offer dito sa ating GGives like this po. So, hindi po agad-agad magagamit natin to. Doon nag-reflect siya na meron tayong offer. So, ang gagawin po natin, dito sa may baba nakalagay may activate now button. So, i-click natin yan para ma-activate natin tong GGives. Ito ha, but doesn't mean po kapag nag-activate tayo sa GGives is nakapangutang na agad tayo. So, hindi po ganon. I-activate lang natin muna ha. So, click natin tong activate now sa baba. And then right after that, nakalagay dito, mabilis lang ang activation. May mga steps siya dito na susundan natin. Only 3 steps to activate lang daw. So, susundan natin itong instruction nila. And then after this, click lang po natin itong next. And then, fill up lang po natin yung other personal details dito. Then after that po, so yung emergency contact, kailangan natin fill upan yan. So, fill up talaga yan. Hindi yan given na dito ha. So, fill up talaga yan. Make sure po na honest tayo dito sa emergency contact kasi malaga sa kanila yan. Kasi isa lang naman hinihingi po nila. Yung GGives application. So, siguraduhin po na tama yung mga details. So, kapag may mali naman, i-edit na lang natin. So, back na lang tayo sa process. And then after that, kung okay naman na lahat ng details dito, so dito po sa baba nakalagay yung mga agreement, privacy, and terms and conditions. So, check lang po natin tong dalawang box na nandito sa baba. And then after that,
click lang natin tong activate my G-Gives. Then right after that po, activated na po ang G-Gives. Ano lang siya kadali. Actually, mabilis lang siya gawin. Then, click natin to sa baba, itong back to dashboard. And then, magda-direct tayo sa dashboard po ni G-Gives, which is dapat ganito yung itsura niya. So, kapag ganito na po yung format niya, nakalagay niya dito yung available to spend. And then, meron po siyang minimum amount to spend, which is sa 3,000 po, ang minimum amount to spend niya is 1,000 pesos per loan availment, which is 3 loan availments po yung offer niya dito, which is pwede niya hati-hatiin na 1,000 per payment. Pwede niya hati-hatiin yun into 3 loan availments po. So, again, explain ko lang kung itong minimum amount to spend. So, kapag nagbayad po kayo gamit ng G-Gives, and then yung purchase amount nyo is below 1,000, hindi po siya magsa-successful po kasi insufficient po kasi yung required amount. Dapat po, like this po, ang minimum amount to spend na nire-required po ni G-Gives is 1,000 per loan nyo. So, kung bababa kayo sa 1,000, huwag po kayong mag-expect na magiging transaction successful po kayo. Additional ko lang din, so pwede nyo rin naman itong gamitin no, bilang one-time loan lang. No? Nakalagay po dito 3 loans availment po siya, di ba? But doesn't mean na ito 3 loans availment po talaga natin. So, pwede natin to gamitin one time. Like, isang loanan lang to. So, itong 3,000 i-consume agad natin. So, pwede po yun. By the way, honestly po, bago po natin to na-activate itong G-Gives po ng sister ko, no? So, pinakita ko na lang sa inyo yung process kung kailan siya naging successful. But prior to this activation po, naka-error po talaga ito. Baka kasi ma-encounter nyo yung mga error in activating G-Gives, ha? Error po na sinasabi ko po is kasi kapag nag-fill up ka po dito or i-activate mo yung G-Gives natin, talagay na agad sila dyan ng congrats, active na ang G-Gives mo. So, kapag iba-back to dashboard mo siya, no, parang ang lumalabas pa din is parang activate now. Kailangan mo i-activate ulit. So, i-activate mo na naman, then gano'n na naman yung mangyayari, no? So, magko-congrats na naman siya, na-activated na yung G-Gives, pero hindi pa pala. So, nangyayari po yun, ha? So, baka kasi may encounter nyo yung mga error na gano'n na bakit hindi ma-activate yung G-Gives ko. Paulit-ulit nyo na siyang tinry, pero hindi pa rin siya ma-activate. Wala pa rin siyang dashboard, yung ganun po. So, baka lang ma-experience nyo. So, in case po na mag-error yung activation nito sa G-Gives po, so, ang gawin nyo lang po is i-uninstall nyo po yung inyong GCash app. Yes po. Ganon din po yung ginawa ko nung nagka-error din po ito. So kapag nag-install kasi tayo ng GCash app, na-update yung app, diba? Yung ginawa po naman yung whole process, ano. So nag-try ulit ako. Ito na nga yung process na yun, ano. So nag-try po ulit i-activate yung G-Gives and then smooth na po yung process. So ito na po yung process na yun. Kaya po naging successful yung ating activation. So in case lang magka-error kayo, at least may idea kayo. Again, uninstall the GCash app, then install it again. Then activate it again po. By the way, kayo ba? Kumusta yung G-Gives nyo, magkano na yung loan offer nyo sa mga may first time na offer dito. So, ano yung mga experience nyo regarding G-Gives? You can comment down below para aware din yung iba nating viewers at para kahit paano po matulungan natin yung isa't isa sa mga concerns po natin. So, yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video. I hope po nakatulong tong video sa inyo. So, kung nagustuhan niyo yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. Clicking bell button para lahat po ng videos ko is updated po kayo. Thank you po for watching this video. Bye!